hapis tanan. Salamat kayo sa matag usa nga niya karon. Salamat nga niya si Dudong. Kay kani sila 1 week siguro tong affair sa San Pablo. Tong araw ng San Pablo. Ito nakahibalo ko nga Dudong ito kasimba kay si naaman sila pirme na fire god. Salamat po na si Brother Alvin nga nakahigayon lang yun. Di biya sa'yo na naka sa syudad ma-assign. Kana bang mga taga-official sa lungsod, sige lang magsalig lang taga-DILG. Kasi problema ato na is DILG. So, salamat niya sila. Salamat po na maayong pag-abot ni Helen. Salamat sa sulwining hapon sa choir. Duha ang ilang na-save. Duha to save? Duha. Then kami nagpadayon may sa among paghatag og trucks dito sa Boulevard gahapon. Mandayon namong pauli, nagkita may nila. Taga nilang Alvin o iyang misis hasta to. Atong duha ka bata, kita na mo dito. So, maayo na po ng among lakaw gahapon. So, mauna atong lakaw gahapon, maayo ra ang atong lakaw. Mauna nga nindot pod ang awit sa choir kay doon na sila power ba? Power nga magkanta tungod kay nakasulwining man sila gahapon. So, salamat kayo ta sa mga activities ani nga church. O di ta magdugay, manindog ta. Atong basahon lang naa diha sa screen John 3:16 kay bisag asa ka karong panahon na naay daghang kasing-kasing mga picture la bisag asa kay sigagmay pa mino ningon dai mi kuan dero Valentine's Day sigagmay pa mi kalibutan kon. So mao na to mensahe karon pwede ra nimo dili tan-awon diha sa screen, kay memorize man na ninyo. John 3:16. Okay na mo? John 3:16, ready? Read. Apo ta, amahan na malangit nun, buhay na mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa imong pagdala sa imong mga anak dinhin ining balay lampuan. Salamat sa among mga igsoon nga nakasimba karong panahon na nakahatag higayon. Doon mga igsoon na mga travel. Salamat sa mga nilang pagpauli. Salamat Ginoo sa matag usa nga niya sa insaktong oras Lord. Salamat bisan kadtong nag-provide og snack. Salamat kay Amahan. O among pasalamatan ikaw Ginoo labaw sa tanan sa bililho nimong dugo nga maoy imong gilukat sa silot sa mong sala. Salamat sa wisdom, imong gihatag sa among Sunday school teachers sa kabataan, Sunday school teachers sa hamtong. Akong pasalamatan ikaw Amahan sa maanindot nga awit sa choir nga naandam among kasing-kasing Lord sa pagpaminaw sa imong pulong. Salamat Amahan bisan sa among wisdom gihatag nimo sa among pianist, bisan sa among streaming Ginoo. Pag among mga sound system Lord, salamat kayo. Amahan naman langit doon, amo kang ipasalamatan tungod kay nasayod mi nga ang tanan gikan kanimo Amahan. Salamat sa imong pulong Lord. Salamat nga imong gigiyahan sa pagbasa sa imong pulong 1611 King James Version. Salamat kay Ginoo. Amahan, ganyan mong pag-ampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal ng manluluwas. Amen. Okay. Kung mao na inyong gibasa, mao na atong gibasa ganiha, ingon diri. Kaya ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan. Nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatawo nga anak. Aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili gayud malaglag apan adunay
kinabuhing walay katapusan. Mao na ato mensahe karon, ang uluhan na ni Asya, the love of God. The love of God. Mga beloved brethren, karong adlaw niya tagabarog sa usa ka dako kayo nga tiba sa tibuok pulong sa Ginoo. We stand upon one of the greatest themes in all the Word of God, the love of God. The love of God. Mga katawhan ni ini, daghan mga tao, gasulat sila og mga poems bahin sa gugma. Dunay mga musicians nga ilang giawit ning bahin sa gugma. Dula say mga nasod nga nag-away tungod sa ngalan sa gugma. Pero walay tao, walay human love nga makakompare with the divine, eternal, holy, and sacrificial love of the Almighty God. Wala yun. The love of God is not shallow emotion. Ang gugma sa Ginoo dili na mabaw nga pagbati. Dili na kanang mulabay lang affection. It is not a passing affection. It is not dependent upon our worthiness. Wala magdepende sa nga worthy ta higugmaon. The love of God is sovereign. Ang gugma sa Ginoo labing taas, labing gamhanan. Ang gugma sa Dios everlasting. Ang gugma sa Dios redeeming. And it is blood, dugo niya mismo ang gilukat sa mga makasasala. O ang gugma sa Dios, it is transforming. Mautro yun ang tao. Maunang Jeremiah 33:1, maunang i-declare niya, kamoy basa lang Jeremiah 33:1, ready, read. Maunang gingon ni Jeremiah, ingon siya, ang Ginoo mipakita sa karaang panahon nganhi kanako nga nagaingon, oo, ako mihigugma kanimo uban sa walay katapusang gugma. Busa uban sa mahigugmaong kaayo, ako mibira kanimo. So, nini nga kahaponon, doon natay 5 nga i-consider na to. We shall consider 5 great truths about the love of God. Number 1, the source of God's love, ang tinubdan sa gugma sa Dios. Number 2, the sacrifice of God's love, ang sakripisyo sa gugma sa Ginoo. Number 3, the scope of God's love, ang kalapdon sa gugma sa Dios. Number 4, the saving power of God's love. Number 5 is the response to God's love. The response to God's love. Okay, mauna ang atong summary sa itong mensahe karon, magsugod ta ni number 1, the source of God's love. The source of God's love. The love of God begins not with man. Ang gugma sa Dios wala ni magsugod sa tao. Nagsugod ni sa Ginoo mismo. God Himself. Maunang mabasa nato sa 1 John, ingon si John, 1 John 4:8. Kamay basaan lang 1 John 4:8. Ready, read. Muna siya, siya nga wala na higugma, wala nagapakaila sa Dios. Kay ang Dios gugma. Kung imong manotice notice the scripture does not merely say that God loves. Muna ang mabasa nato sa Biblia. Wala lang siya nga nisulti siya nga ang Dios na higugma. It says God is love. Muna gibutang sa pulong sa Ginoo ang gugma, ang Dios gugma. Love is part of His very nature
and character. Mauna ang gugma. The love of God is part of His very nature and character. God does not love because we are lovable. Muna, ang Ginoo wala na siya na higugma tungod kay maayot ang higugmaon. We are lovable. He loves because He is love. He is love. Romans 5:8. Muna giingon sa Romans 5:8. Ang basahon Romans 5:8. Read. So, mayon diri, apan ang Dios nagapakita sa iyang gugma nganhi kanato nga samtang kita mga makasala pa si Kristo namatay alang kanato. So, kanus aman tayo gugma sa Ginoo? When did God love us? Not when we were righteous. Wala tayo gugma tungod kay namatarong ta. Not when we were obedient. Not when we were seeking Him. Kanus sa tayo gugma sa Ginoo? While we were yet sinners. Samtang kita makasasala pa. The source of God's love is not found in us. It is found in His eternal heart. It is found in the heart of Jesus Christ. Mao nang gisulti ni Paul in Ephesians chapter 2, 4 and 5. Kamay basa lang 4. Ready, read. Verse 5, go. So, we are dead in sins. Yet, God loves us. We are rebellious. Yet, God loves us. We are undeserving. Yet, God loves us. Munang makaingon ta, oh what a love. Oh what a love. Dili gyud mo matukib ang gugma. Ingon siya, apan ang Dios kinsa adunahan sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma nga pinagi niini siya na higugma kanato. Bisan sa diha nga kita mga patay diha sa mga sala, nagbuhi kanato pagtingob uban ni Kristo tungod sa grasya kamo nangaluwas. Number 2, the sacrifice of God's love. Ingon dito sa atong gibasa, John 3:16, ingon dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang Ginoo wala mohatag natog silver nor gold. Wala siya mohatag nato. He gave not silver nor gold. He gave not angels nor prophets. Kisa iyang gihatag, He gave His only begotten Son. Muna iyang gihatag. Natayod ta ang tinuod nga gugma sa Ginoo. True love always gives. And God's love give the greatest gift heaven could offer. Mao mabasa na to sa gisulti ni Paul, Romans 8:32. Kamoy basa lang Romans 8:32. Read. Yung siya nga wala mihikaw sa iyang kaugalingon nga anak, apan mitugyan kaniya alang kanatong tanan, alang kanimog, alang kanako, alang kanatong tanan. Unsao niya nga dili uban kaniya, muhatag usab kanato sa tanang mga butang nga walay bayad. Dito sa Calvary, dito na to makita ang gugma sa Dios fully revealed. Basa na to na in 1 John 4:10. Kamoy basa lang sa ubos. 1 John 4:10. Read.
Okay, so ingon din na dihay word sa 1 John 14, the word propitiation. Ang bot pasabot sa propitiation means satisfaction. Ang bihimo ni Jesus Christ dito sa cross, nakasatisfy to sa balaan nga kaligut-gut sa Ginoo, batok sa sala. Batok sa sala. So maunay gisulti ni Book of Isaiah 53:5. Isaiah 53:5. Kamoy basa na. Ready read. He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Sumawa lang kaingon ni Isaiah, prophecy man na ingon siya, apan siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan. Siya na pangos tungod sa atong mga kasalanan. Ang silot sa atong pakigdait, diha ibabaw kaniya, ug tungod sa iyang mga labod, kita nangaayo. So, every nail driven into his hands, every drop of blood that flowed, every cry from the cross was the love of God speaking to a lost world. Maunay masabta nato aning prophecy ni Isaiah. Number 3, the scope of God's love, ang kadakon sa gugma sa Dios. Atong balikan ton John 3:16 ingon dito, for God so loved the world. So masabtan nato nga ang gugma sa Dios dili limitado ni sa rasa sa tao. It's not limited to the race, it's not limited to the nation, it's not limited to its background. Mo na giingon sa John 3:16, for God so loved the world. Wala lang siya mahigugma sa iyang chosen people Israel. Wala siya mahigugma dili lang ang iyang gihugma katong mga righteous. Wala lang sa mahigugma at mga reliyoso. Pero ang iyang gihigugma, mga tao sa kalibutan. Tanang mga tao sa kalibutan. Ato masaho ng Revelation 5:9. Revelation 5:9, part na niya siya. Part sa Revelation 5:9. Kami ba sana? Read. So mo na ingon part of Revelation ingon diri kay ikaw gipatay og mitubos kanamo ngadto sa Dios pinaagi sa imong dugo gikan sa matag banay og pinulungan og katawhan og nasod. So ang gugma sa Dios miabot na mao ning giabot niya. Niabot na ngadto sa mga dato ug sa mga pobre. The educated and the unlearned. Katong mga edukado ug walay edukasyon. Katong moral and the broken. God loves riches, the new and the far. Mao na ang gugma sa Dios. So there is no sinner too wicked that God cannot save. Walay makasasala nga grabe kay mo pagkasala nga ang Ginoo dili makaluwas. There is no life too ruin that God cannot restore. Walay kinabuhi nga nagulob na nga dili restore na sa Ginoo. Basahon nato na Isaiah 1:18. Isaiah 1:18. Kamoy basa ng Isaiah 1:18. Read. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though his deeds be as scarlet, they shall be as white as snow. So mauna gayon gibutang this is. Okay, mauna gisulat diri in the book of Isaiah insya umari kamo karon. Og usahan ta paghusay. Nag-ingon si Yuba,
Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagaputiun. Ingon sa Navy, bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. Mao na ang prophecy. Number 4, the saving power of God's love. The saving power of God's love. Mao na number 4. Palayo na to itong John 3:16, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So, sabta na to diri, because of God's love, tungkol sa gugma sa Dios, the guilty can be forgiven. The lost can be found. The condemned can be justified. The dead can have eternal life. God's love is not merely sentimental. It saves. Naluwas na siya. Makaluwas na siya. Muna ingon nila si John 3:16, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Bisan sa 1 John 4:9 at nabasahon. 1 John 4:9. Kamoy basa ng 1 John 4:9. Ready? Read. In this was manifested the love of God toward us, because God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Thank you. So mauna gisulti ni John sa 1 John 4:9. Ingon dinhi ini gipadayag ang gugma sa Dios. Nganhi kanato tungod kay ang Dios mipadala sa iyang bugtong gipakatawo nga anak nganhi sa kalibutan aron nga kita mabuhi pinaagi kaniya. So, pinaagi sa Ginoo, we live through Him, not through religion. Muna itong bantayan, we live through Him, not through religion. We live through Him, not through good works. We live through Him, not through church membership. We live through Him, but through Jesus Christ. So, kung masang basahon ng gospel, at kung basahon ng gospel, sabto na to ang gospel, saliga na to ang gospel, tuhuan na to ang gospel, dawato na to ang gospel, ug mao ni ang gospel. 1 Corinthians 15:3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. And that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So atong basahon ng gospel, sabto na to na, saliga na to na, tuhuan na to na, dawato na to na, then tuhoy ang mga saan sa Dios. Romans 10:13 dito, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So the love of God invites every sinner to come. Mauna ang gugma sa Ginoo. Gi-invite ang tanang makasasala nga moduol ta ni Jesus Christ. Number 5, the response of God's love. How should we respond? Ato na ni. How should we respond? Ato mabasa na 1 John 4:19. Kamoy basa ng 1 John 4:19. Araman diha, read. We love Him because He first loved us. Ingon din kita nahigugma kaniya kay siya ang unang nahigugma kanato. So, we respond by receiving His love through faith. We respond by receiving His love through faith. We respond by returning love through obedience. We respond by reflecting His love to others. Mao na
gisulat din ni John 13:35 at basahon din John 13:35. Kami basa na. Ready, read. Sumangon na ingon diri ni John, pinaagi niini ang tanang mga tao mahibalo nga kamo akong mga tinun-an kun kamo adunay gugma sa usa ug usa. If we have truly experienced the love of God, it will send in forgiveness. Mapasayloon ta. It will be seen in compassion. It will be seen in patience. It will be seen in kindness. It will be seen in sacrificial service. So, masabtan na to nga ang gugma sa Dios utruhon gud niya kasing-kasing sa tao. The love of God changes the heart. Ug mao ni ang conclusion sa itong mensahe. The love of God is eternal in its source. The love of God is sacrificial in its expression. The love of God is universal in its invitation. The love of God is powerful in its salvation. Muna ang sulat din sa Romans 8:38, Romans 8:38-39. Kamay basa ng Romans 8:38-39. Romans 8, ready, read. Verse 39, go. Tilang kalang pasalig nga gisulti sa Ginoo pinaagi ni Paul. Ingon diri, kay ako masaligon nga walay kamatayon ni kinabuhi ni mga anghel ni mga punuan ni mga gahom ni mga butang karon ni mga butang nga umaabot. 39, ni kahabugon, ni giladmon, ni bisan unsa pang uban nga minugna. Paminaw, nga makahimo sa pagpahimulag kanato, gikan sa gugma sa Dios. Nga anaan ni Kristo Jesus, nga atong Ginoo. So nothing can separate the believer from that love. Walay makabulag sa usa ka believer diha sa gugma sa Dios. So mao ni atong invitation, if you are here today and have never trusted Christ, the love of God is calling you. Pero wala man ta dire, wala pa ma-save. Ako nagtuo ko na save na tanan. Ako lang ng invitation. If you are here today and have never trusted Christ, the love of God is calling you. Do not reject such love. Do not neglect so great salvation. Come to Christ, believe on Him, receive the everlasting life. Ug mao ni ang para sa ato. And to the believer, rest in His love. Walk in His love. Share in His love. May will akong gihangyo nga akong gipanghinaot nga manaog ta ining building nga malipayon ta uban sa malipayon nga kamatuoran. Ingon dito sa atong text karon, for God so loved the world. Amen? Mindog ta, mag-ampo ta. Mahal naman langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa imong pulong, salamat sa imong gugma nga dili masabtan, Lord. Dili makompare amahan sa imong gugma. Aman, salamat kaya kung gihangyo ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel, you can talk to the Lord, Pasalamati ang Ginoo sa iyang gugma diri kanato na dili masabtan pero nahigugma siya kanato. Let's do it this afternoon. Amahan na malangit nun, buhi na lamang nga Diyos. Salamat kay Ginoo sa imong gugma diri kalamo. Amahan, ang imong mga anak, Lord, ana sa ilang lingkuranan, nakipaghinabi diha kanimo, amahan,
kung ako nasayod tungod sa imong gugma kanila, naminaw ka diha kanila, Lord. Amahan, salamat kaayo. Nga sa kanunay, makiling nimo imong igdulungog, Lord, alang sa among pangaliyo po diha kanimo. Kung pag-ampo diha kanimo, amahan, isip nga imong gitugyanan ani mga katawhan dinhi nga ikaw nga Dios labing kamhalan, magpanalangin sa matag usa ug magbantay sa matag usa. Kaduha, amahan, ako nangamuyo kanimo, Ginoo. Ginoo, the entire universe. Maghimo ang imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Mahal mo langit nun, ako nangamuyo kanimo. Dios ka nga makagagahom. Magmaya unta ang imong panagway nga na sa matag usa ug mohatag sa matag usa ug kalinaw. Amahan, akong ipangamuyo kanimo, Ginoo. Panalangini ang panginabuhi sa imo mga anak, Lord. Proteksyon ni sila tanan, Ginoo, samtang nga sila sa panginabuhi. Mahal mo langit nun, kini among pag-ampo, pangaliw po kanimo, amahan. Ang tanani ini, amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ, among buktong personal nga manluluwas. Amen. Okay, mikot ta. Okay, salamat sa pulong sa Ginoo nga nawali karong kahaponon. Amen. Salamat sa mensahe kabahin sa gugma. Amen. Ug karon alas sa pagtapos akong hangyo na matagos sa manindugta. We're going to sing this song that is titled Save, Save. Amen. Okay, first stanza, ready, sing. I found a friend who is all to me. His love is ever true. I love to tell how he lifted me and what his grace can do for you. Saved by his power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Verse 2. He saves me from every sin and harm, secures my soul each day. I'm leaning strong on his mighty arm. I know he'll guide me all the way. Saved by his power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for it's saved, saved, saved. Last verse. When poor and needy and all alone, in love he said to me, come and to me, and I'll lead you home to live with me eternally. Saved by his power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Amen. Once again, daghang salamat sa inyong mga awit. Amen. Ug karon ato ang tapuson nato panibahon pinagis tong closing prayer. Ato ang iduko to maulo magapon ta. Buhig balaan nga Dios makagagam sa tanan. Tag-iya sa langit ug sa yuta Dios nga balaan. Salamat kay amahan sa higayon ug sa oportunidad nga makasimba kami kanimo. Salamat amahan bisan pa sa mga taong imong gigamit alang sa pagpakaon sa imong pulong. Salamat Lord sa among Sunday School nga natapos, sa kabatanunan labi na sa adults. Salamat kay Lord alang sa among pastor nga nagwali Lord sa imong pulong. Salamat kay Ginoo Lord sa matag-usa sa ilang presensya karon.
Among ginapangamuyo, amahan, sa lain na pod nga simana sa among kinabuhi, among pangayoon kanimo ang imuhang dakulong panalangin alang sa matag usa. Among gina-pray, Lord, i-bless ang mga buhat sa among mga kamot, i-bless ang mga bulhatonon, i-bless, Ginoo Lord, labi na nga kani nga church, among ginapangamuyo, nga magamit paminimo alang sa imong kaymayaan. Amo po usab ginapangamuyo kanimo amahan, bisan patong among mga kauban nga magbibiyahe karong simanaha. Proteksyon ni sila, paabta sila safely silang destinasyon. Amo po usab ginapangamuyo kanimo Lord, alang sa mga kauban nga wala tuguti nga makasimba karon. Among ginapangamuyo amahan nga mahiuban namo sila by next Sunday. We are also praying, Heavenly Father, bisan pa sa mga kauban nga wala na namo makita diri. Among ginapangamuyo nga hatagi sila og kamingaw, Lord, sa pagsimba kanimo. Amo po usab ginapangamuyo amahan alang sa matag usa. Tuguti amahan nga motubo mi sa amo ang espirituhan nga bahin amahan. Among ginapangamuyo kanimo, Lord, nga ang mga panalangin, Lord, alang sa imong mga anak. Among ginapangamuyo po usab, Lord, ang imong grasya, kaluoy, bisan pa amahan. Among gina-pray, Lord, ang mga matag desire sa matag Kristohanon panalangini. And as we depart in this place, Lord, paabta kami safely sa mga tagstag sa kapanimalay. Bisan pa amahan sa practice pud sa choir, among gina-pray nga ikaw pud magapanalangin. Kining tanan am ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Sus, Dios sa walay kang turan. Amen.